Leave it to me, Guillermo. Sabi ni Delphine bago mabilis na tumalikod. Sanay na ako sa bagay na iyan. Niyukomos ni Guillermo Eugenio ang newspaper na naglalaman ng hindi magandang balitang iyon. Nilinaw ni Carlos kay Abby bago pa man nila inumpisahan ang pag-aaral ng kaso ni Rogelio na puspusa na magiging trabaho nila sa bagong opisina. He canceled all his appointments at Abad's law firms upang mabigyan ng lubusang atensyon ang kasong binubuksan. Nang gabing iyon ay hindi nakatanggi si Abby nang sabihin ni Carlos sa pagpupuyatan nila ang trabaho sa opisina. Pagkatapos ng ilang oras na pagsasaliksi, sumulyap siya sa wall clock. Pasado 11:00 na ng gabi at oras na sana ng pamamahinga niya sa bahay. Hindi nakaligtas sa paningin ni Carlos ang pagkabalisa niya sa upuan. She was yawning when Carlos looked at her. Kaya bigla niyang tinakpan ng nakabukas na libro ang mukha at nagkunwaring nagbabasa. Are you okay? Tanong nito. Yes. Sagot niya na hindi pa rin inalis ang libro na nakakubli sa mukha niya. Any opinion so far? Muling tanong nito. Ini-organize ko pa. Mahinang sagot niya. Pagkara ay nakaramdam siya ng sobrang katahimikan. Nagulat na lamang siya nang biglang hablutin nito ang librong hawak-hawak niya. Saka pa lamang niya na malaya na nakatayo na ito sa mismong likuran niya. Are you sleeping, Abby? Inis na tanong nito. I'm reading a book. Pagsisinungaling niya. Anong maiintindihan mo sa nakabaliktad na libro? She bite her lips nang ibaba ni Carlos sa harapan niya ang nakabaliktad na libro. You're fooling me, Abby. All right. Padabog na tumayo siya at nakapameywang na hinarap ang binata. I'm tired and sleepy. Kanina pa tayo rito. At kanina pa nangangati ang mga paa kong umuwi. Hindi ko na kaya ang mga conditions na ibinibigay mo sa akin, attorney. Pinili mo ang kursong abogasya. Kaya pagtiisan mo at pagtiyagaan mo ang hirap na kakambal nito. Makahulugang sabi ni Carlos. Kung ganyan din lang ang magiging behavior mo, dapat ay liberal arts na lang ang pinag-aralan mo. Don't tell me na hindi ako deserving sa profesyon na ito dahil na kaya kong mag-aral ng ilang taon at naipasa ko ang bar exam. Yamot na sagot niya. Dahil matalino ka. But you must not forget that you always need to have patience. Much more now that you're about to face a more serious cases. I'm telling you, Abby, hindi isang laro ang pinasok mo. I know. Napalakas ang boses na sagot niya. But I'm tired and sleepy. Alright? Hindi ko na kaya. Tahimik na nagsali ng kape si Carlos sa tasa. I'm not asking for coffee. Ibinagsak niya sa ibabaw ng desk ang nakakuyom na palad. Napupurga na ang stomach ko sa kakainom ng kape. I just wanna go home and have some rest. The problem with you is you always think you're somebody. Kahit wala ka pang napapatunayan. Napipikong malakas na sabi ni Carlos. You're so manipulative. Ikaw nang ginagawan ko ng pabor. Ipinagtitimpla ng kape. Pero maarte ka pa rin. Who's asking you to make my coffee? Anyway, nakapameywang na sagot niya. Diba? You volunteered to do it. You get out of my office, Abby. Mahina, ngunit mariing utos ni Carlos, sabay turo sa pinto. Hindi siya kumibo. Get out! Napasiklot siya sa lakas ng boses nito. Dinampot niya ang bag at mabilis na lumabas ng pinto. Pagkakuway ay pabalibag niya itong isinara. Tutok ang noong napaupo si Carlos sa desk. Pasado 12:00 nang makauwi sa kanilang bahay si Abby. Naritna niyang gising pa ang kanyang ama at nanunood ng TV news sa entertainment room. Mainit pa rin ang ulong ibinagsak niya ang mga gamit sa couch
at nakasimangot na humalik sa ama. Mukhang mainit na naman ang ulo mo. Hindi nakatiis na tanong nito. Napupundi na ako sa Carlos na iyon, Daddy. Agad niyang sumbong. Ayoko na talaga. Ano na naman bang nangyari? He wanted me to stay overnight in his office. Imagine that. Naupo siya sa couch at niyakap ang throw pillow. Baka naman gusto lang niyang umuwi ng late. Pagwawasto nito. Parte yan ng trabaho ng isang abogado, Iha, na dapat mong makasanayan. Gusto ka lang i-train ng gusto ni Carlos. He talked to me about it at pumayag naman ako. Ihahatid ka naman daw niya. But he didn't. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Kanina lamang ay halos mamatay siya sa takot habang lula ng taxi. Takot na takot siyang baka may mangyaring masama sa kanya nang dahil sa kapabayaan ni Carlos. I'm sure ininis mo na naman yung tao. Hula ng kanyang ama. The hell with him. Hindi ko siya kailangan. Niyamot na tumayo siya at tumuloy sa kanyang silid. Pupunta ka ba sa kanya bukas? Pahabol ng kanyang ama. Hindi. Mariing sagot niya. Totoo na ba iyan? Nangingiting muling tanong nito. Pabalibag na pagsara ng pinto ang narinig nitong sagot niya. Abby, tumawag ang mami mo. Mag-return call ka raw sa kanya. Wala nang ingay na narinig pa ang kanyang ama mula sa kanya. Agad na ibinagsak ni Carlos ang nahapong katawan sa sofa nang makauwi sa mansyon. It was 1 o'clock in the morning. Sinundan niya sa labas si Abby kanina upang hihatid sa bahay nito. Ngunit hindi na niya naabutan ang dalaga. Kanina lamang ay tinawagan niya ito at si Roberto ang nakausap niya. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang nagpapahinga na si Abby sa kwarto nito. Ipinikit niya ang mga mata at minasayang ang sariling noo. Kumain ka na ba? Tanong ng kanyang ama mula sa patio. Nakaupo ito sa rocking chair at sadyang hinantay ang pagdating niya. Sa office, Papa. Mahinang sagot niya. Nag-overseas call ang lola mo. Nabanggit nito. Hindi ko alam na may hinihintay kang allowance mula sa kanya. Yes, sagot niya. I need financial assistance, Papa. I am working on a case na wala akong kikitain. Kung hindi niyo ako matutulungan, nagboluntaryo si Lola. I will help you. May pagdaramdam na tinig na sabi nito. Sana'y sinabi mo muna sa akin na kailangan mo ng malaking halaga bago ka sumangguni sa lola mo. I'm sorry, Papa. Aniya. I thought na alam na ninyo ang profesyon natin. Kailangan muna natin na mamuhunan bago tayo maging ganap na magaling at kilalang lawyer. Just tell me kung magkano ang kailangan mo. Napabuntong hiningang sagot nito. Anyway, have you read the news? Pag-iiba nito ng usapan. News about what? News about Trujillo's case. About you. Napabalikwas ng bangon si Carlos at dinampot ang newspaper sa rack. Sa hangarin niyang magkaroon kaagad ng maraming impormasyon tungkol sa kaso ni Trujillo, nakaligtaan na niyang magbasa ng newspaper kaninang umaga. Nasa front page ang litrato ni Trujillo at ang balitang bubuksan niya ang kaso nito. Hindi pa man ay kinakabahan na ako, iho. Seryosong saad ng matanda habang pinauuga-uga ang upuan. Kaninong reporter ka ba nakipag-usap? I have not talked with anyone from the media. Sagot niya, habang mabilis na binabasa ang nakasaad sa balita. How come na napabalitang balak mong idiin si Guillermo Eugenio? Alam niyo naman ang media. Maraming mga galamay kahit saan ka magpunta. Aniya. Basta't mapag-usapan ay hindi nila pinapalampas. Talked of the town on Cabrera murder case.
na mangyari iyon. Matagal nang sarado ang kaso, pero marami pa rin ang nag-aabang na magiging karugtong nito. Mapanganib na kalaban si Senator Eugenio Iho. Seryosong paalala ng kanyang ama. May panahon ka pang umatras sa kaso. Naumpisahan ko na ito, Papa. Napabuntong hiningang baling niya sa kanyang ama. Wala akong inumpisahang kaso na hindi ko tinapos dahil ayaw kong mag-aksaya ng panahon. May pag-aalala sa mukha na tumingala sa langit ang kanyang ama. Batid nitong minana ng anak ang ugali nito pagdating sa trabaho. Sinadyang gumising ng tanghali ni Abby kinabukasan dahil wala na siyang balak pang bumalik sa opisina ni Carlos. Magtrabaho siyang mag-isa. Naisip niya habang nakasandal sa patio door sa silid niya. At matamang pinagmamasdan ang files na nalipo niya sa kaso ni Rogelio. Kahit papano ay nanghihinayang siyang itigil ang pakikipagtulungan kay Carlos. Ngayon lamang niya naisip na challenging ang kaso ni Rogelio at isang magandang break ito para sa tulad niyang nagsisimula pa lamang sa kanyang profesyon. Isa pa, ay naiinggit siya sa mga dating kaklasing nakausap niya sa telepono kanina. Sa maikling salita, maaari nang tumayo sa sariling mga paa ang mga ito. Samantalang siya ay wala pang katiyakan kung magtatagumpay sa kanyang profesyon. Naupo siya sa gilid ng kama at binuklat-buklat ang mga dokumento at ang newspaper na naglalaman ng mga balita ng pagpaslang kay Senator Cabrera. At nanlumo siya nang maisip na walang ibang witness sa panig ni Rogelio kundi mismo ang sarili nito. Saan kukuha si Carlos ng testigo laban kay Guillermo Eugenio? Inabot na naman ang gabi si Carlos sa opisina niya nang sumunod ng gabi. Naubos na niyang lahat ng mga lumang babasahin. Ngunit wala pa rin siyang mapulot na ebidensya at testigo na magdidiin kay Senator Eugenio. Noong isang araw ay muli niyang nakausap si Rogelio. Ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito lubos na nagiging matapat sa kanya. Napatalungko siya sa mesa at naalala niya si Abby. Bakit hindi siya makapagtrabaho ng gusto kapag wala ito? Parang gusto niya itong makasama habang nagtatrabaho siya at gawin ito isang inspirasyon. Isang inspirasyon magbibigay sa kanya ng karagdagan ng lakas ng loob. Nagulantang siya nang mag-ring ang telepono sa ibabaw ng desk niya. Attorney Adriano's office, hello? Agad na sagot niya. Sa kanyang isip ay naroon ang paghahangad na tinig ni Abby ang maririnig niya na sasagot sa kanya. Ngunit isang malaking tinig ng lalaki ang narinig niyang sumagot sa kabilang linya. Binabalaan kita, Attorney Adriano. Banta nito. Tigilan mo na ang pakikialam sa kaso ni Rogelio. Dahil sasamain ka. Who's this? Kunot noong tanong niya. Nasa dibdib ang matinding kaba. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot nito. Gusto ko nang malaman mo na may mga matang palaging nakamasid sa iyo. Isang pindot lang ng gatilyo ng baril ay paglalamayan ka na ng mahal mo sa buhay. May panahon ka pang bitiwan ang kaso at sinusigurado ko sa iyo, walang masamang mangyayari sa iyo. Salamat. Napatiimbagang sagot niya. Pero kung sino ka man, hindi ako natatakot sa iyo. Pabagsak niyang ibinaba ang telepono. Pagkakway tutup ang noong nakasandal siya sa upuan. Kahit papano, ay pinag-isipan niya ang sinabi ng lalaki. Ngunit sandali lamang ang pag-iisip na iyon tungkol sa estrangherong tumawag. Abby was in his mind again. God. He terribly missed her again. Makaraang ilang sandaling pagmumuni-muni ay tumayo siya upang siyasatin ang drawer ng desk ni Abby. Kapag wala na ang mga gamit nito, ay tiyak na hindi na ito babalik pa sa kanya. Napangiti siya.
nang sa halip na mga gamit ay chocolates at kung ano pang mga pagkain ang nakalagay sa drawer ng desk ni Abby. Pero hindi niya magawang mainis dito. Wala siyang gusto sa mga sandaling ito, kundi ang makita ang dalaga. May ilang sandali siyang nakatayo sa may desk ni Abby nang may mga bahagyang kaluskos siyang narinig sa labas ng opisina. Pinatay niya ang mga ilaw, kaya madilim sa harapan. Kahit papano, ay pinamayanihan ng kaba ang dibdib niya nang maalala ang banta ng lalaking tumawag kanina. Mabilis niyang kinuha ang .45 caliber sa drawer ng desk niya. Sinadya niyang parating may nakahandang armas bilang proteksyon sa sarili. Pagkakuway, dandahan niyang hinawi ang blinds ng glassed window. Wala siyang naaninag na tao sa labas. Napakislot siya nang marinig ang pagpihit ng doorknob na waring may nagbubukas niyon. Pumesto siya sa may pintuan at pigil hiningang naghintay. Nang bumukas ang pinto, ay mabilis niyang itinutok ang baril sa taong pumasok. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.